Hi Leo, second half of 2025, ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang guidance, advice, messages na marahil ay kailangan nyong marinig. Ngayon, mensaheng gabay lamang po. Dito muna tayo, oracle tayo guys. Tapos, clarify natin, ha? Ano bang ganap? Ay, dito na tayo. Second half, anong parating sa inyo? Leo, anong blessing ang parating? Anong ganap? Anong mensaheng gabay ang kailangan marinig ng isang Leo sa taong nakikinig or maring makapakinig nito? Message for you, Leo, sa natitirang 6 na buwan pa ulit ng taon 2025. Anong kailangan mong marinig? Guidance po, Leo. May umangat na dito. Practice gratitude. Okay. Isa-isahin natin. Tayo pa'y live na live sa TikTok. Babalikan ko kayo maya-maya. Take a reality check. Leo. And focus on the positive. Okay. Practice gratitude. Take a reality check. Focus on the positive. Na ang ganda. Dito pa lang, paangatin, yung tiwala, yung pasasalamat. Kung nasan ka ngayon, yun naman yung mahalaga. Kung ilan sa inyo ay parang natatagalan, nababagalan, parang walang magandang progreso, especially nitong mga nagdaang buwan, kumbaga, hindi ganun ka on fire bilang isang fire sign. Hindi ibig sabihin ay hindi na or wala ka nang nagagawa. Okay? Or parang walang nangyayari sa buhay. Take a reality check. Do some life review. Do some reflection. Reassess na sandali, ay, meron na pala akong kinaya. Meron na pala akong nagawa. Meron na akong nalagpasan. So, gumagalaw ang mga sitwasyon, Leo. Focus on the positive. Okay? At hindi dito sa parang hindi mo naharap o hindi mo natapos-tapos, hindi mo na paangat. Okay? Stay positive. Stay in the moment. Be present. Kasi dito parang nakikita ko na parang ang lawak ng mga isipan nyo. Ang lawak ng nararating ng inyong mga imahinasyon. Na okay lang naman. Nandiyan yung ilang wishful thinking. Na sana ganyan, ganito, ganon. Ayan. Ang ganda, pero kalma. Take a reality check. Be practical din. Be realistic. Hindi madali ang buhay, pero laban tayo. Okay? Tapos na ba? Hindi pa. Nagsisimula pa lang tayo. Start tayo. Anong kailangan yung marinig, Leo? Wala dito sa ilang bumagsak. Clarify lang natin, ha? Guidance for you. Message, Leo, the Ten of Swords, ayat ba tayo? Message po para sa taong ito, Leo, second half of 2025. The Two of Swords, ayan. 2, 3 of Swords, reverse, the Page of Pentacles. Alam nyo, ito na naman. Makaka-apply na naman to astrologically, guys. Sobrang magre-reflect yung ilang situation kung aking i-apply. Astrologically, nag-highlight ngayon ng inyong mga 12th house. Jupiter. Si Jupiter yung madalas nating na-share bilang siya yung pinakamalaking planeta. Kasing laki ni Moonchild. Hindi. So, maring merong malaki kasing dyan good luck. Malaking ganap, big events, big decisions, the Two of Swords, or major event, second half of 2025, Leo. For some of you, just only take what resonate. Tayo po ay general reading. Pero again, Jupiter po is currently, right now pa. Kakakapilang kasi natin paano na to? Nasa inyong mga 12th house po. 12th house of healing, endings, closure, ayan. Or yung pag-angat ng inyong mga yung pakiramdam nyo, physically, mentally, emotionally, parang
nagiging low-key, yes, in a way, marahil kaya ang mga si 10 and 3 of swords, both are in reverse. Kita mo siya. May 10 espada. Kung ito'y naka-upright sa akin, well, maaaring pinagdadaanan pa rin ng ilan ito sa inyo. Again, could be physically, mentally, emotionally, hindi po isang medical advisor. Same Moonchild, simpleng card reader lang tayo, ha? But this one is in reverse, tadaan kayo sa proseso ng healing, may paggaling, may pag-move on, okay? Or ito yung pinaka-advice para sa inyo. Tulungan ng sarili. Napakagandang pagkakataon nito. 6 months, okay? Remaining 6 months of 2025 to do some healing, some reflection sa inyong paraan. At the end of the day, guys, walang higit na makakapag totoo naman help sa atin, kundi ang ating sarili. Okay. Listen to your body. Again, hindi tayo medical advisor. Very important po. Napakiramdaman nyo din ang inyong sarili. Take a reality check. Okay. Kumbaga, in general na yan. Relasyon, ito may puso dito, the 3 of swords. Kung meron kayong pinagdadaanan dyan, hindi ganun kadalian when it comes to relationship. I see healing, recovery, malalagpasan nyo yan. Okay? Especially kung naramdaman nyo na rin ito, nitong mga nakalipas na buwan. Unti-unti, babangon kayo in the next 6 months or second half ng taon. Pero iba-iba tayo dyan, ha? Iba-iba ang bawat isa sa proseso ng pagpapahilom or pagiging handa ulit. Hindi nyo kailangan madalian ng process. Okay, Jupiter in the 12th house. Actually, this is the time talaga for healing about your, especially mental health. Yes po, again, hindi kailangan, hindi isang medical advisor ang Moonchild, pero could also be connected sa inyong spirituality, okay, yung connection nyo sa kanya, maging ano pa man ang inyong faith, maaaring maramdaman nyo ngayon, or maybe ito yung pinaka-advice, kailangan yung marinig na hindi kayo nag-iisa, you are being guided and protected, Leo, sa ilang pinagdadaan, or pwede nyo pang pagdaanan. Okay, may bagong simula kung nakikita. Ayan na, Page of Pentacles, manifestation card, focus on the positive. Manifestation, manifesting, panghawakan nyo na. Maniwala kayo na merong bagong simula sa kabila ng ilang pinagdadaanan nyo. Again, just only take what resonate. Depende ito kahit pare-pareho kayo ng sign, ang bawat isa ay magkakaiba. Physical, mental, emotional, financial, or even spiritual. Andito na yung lahat. Do some reflection, healing. Kung kailangan munang mapag-isa, gawin yun. Okay, nang makapag-isip-isip, maaaring maging low-key ang mga sitwasyon sa mga susunod na buwang ito para sa inyo, na okay lang naman. Okay, King of Swords is in reverse, hindi ganun ka-open sa ilang possibilities. Or maybe ito yung advice, halimbawa lang naman parang sa mas practical, take a reality check. Ang labo naman yan, Moonchild, kasi hindi magagawa pang araw-araw kung maharap sa buhay, sa labas, sa outside world. So, wala akong time para mapag-isa. Okay? Hindi kailangan mag-apply yung mga naiiwan nating messages agad-agad. Halimbawa, araw-araw ko nagsho-show up sa universe, sa trabaho. Maaring ito kusang ihain sa iyo ng universe or kusang aangat sa iyo na gusto mo lang, alam mo yun, mapag-isa, mapag-isip, or meron kayong tatrabahuhin, pero focus lang kayo doon ng higit. Or sa mas practical, 12th house po kasi is house of secrets, or ilang hidden matters. Maaaring meron kayong secret project, okay? Or, ayun nga, secret na papagalingin, papahilumin, meron kayong paghahandaan. Or yun yung pinaka-advice kung naniniwala kayo sa mga evil eye, ayan. Maybe, this is a sign for some of you na huwag nyo munang bulgaran na ipaangat sa showtime or i-showcase ang lahat ng ito. Kumbaga, focus muna kayo. Tahimik nyong trabahuhin ito. Tahimik nyong ipanalo. Unti-unti. Leo. Okay?
ayun yung alam ko. Sana nakuha nyo ako. Maraming pwedeng iwan ng baraha, pero umaangat yung mga bagong oportunidad. Okay? Unti-unti, hindi man agad makamit nyo yung minamanifest nyo or kung ano yung, ayan o, na-vision nyo, na hawak-hawak nyo na. Unti-unti, guys. Uulitin ko, gumagalaw kayo, mayroong progreso. Hindi man ganun kabilis, pero nadidevelop ang mga sitwasyon. May mga bagong simula, buhay, karera man, trabaho, pera. Focus on the positive. Okay? Paghandaan nyo na, guys. Or ngayon, pinaghahanda na kayo ng universe. Unti-unti. Take it easy. Hindi magiging madali. Take everything one day, one step at a time. Be gentle sa iyong sarili. Maring may ilang quiet goals kayo dyan na pwedeng umangat. Or talagang may quiet time na ngayon pa lang pag nilay-nilayan, set some goals or plans, do some reflection, or kung nanaisan nyo, take a journal, isulat nyo yung mga gusto nyong gawin or marating, maaring makatulong yun para sa ilan. Ito yung nakukuha kong guidance. Okay? At merong reward tayong nakikita, opportunity. May magandang reward sa dulo. Magandang possibility, guys. Maniwala lang kayo. Kaya naman kabagal ang mga bagay. Paangatin yung pagkasapat, kung ano yung ngayon, pagkasapat at pasasalamat. Alam ko may hugot. Ito yung umaangat na guidance, advice, message para sa inyo. Second half of 2025. Leo.